Si Sisa. Si Sisa ay nakapag-asawa ng isang lalaking iresponsable, palaboy at sugarol. Sa simula pa lamang ng kanilang pagsasama, nilustayan na nito ang mga alahas ni Sisa dahil sa kanyang bisyo at nang wala nang maitustos dito, sinimulan ng pagbuhatan ng kamay ng asawa. Dahil sa kahinaan ng loob at pamamayani ng puso kaysa pag-iisip, walang ginawa si Sisa kundi ang umiyak. Para sa kanya ang asawa ang kanyang bathala at ang mga anak ang kanyang mga anghel. Nang gabing yaon, si Sisa'y naghanda na masarap na hapunan para sa darating na mga anak. Bumili siya ng tuyong tawilis at namitas ng pinakamagagandang kamatis sa kanyang halamanan. Ihahain niya ito kay Crispin na alam niyang gustong-gusto nito. Ang inihanda naman niya para kay Basilio ay ang tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Tandang Tasyo. Nagsaing siya ng maputing bigas na inani niya sa bukid. Nang gabing iyon, nakikinikinita ni Sisa ang magiging kasiyahan ng kanyang mga anak sa inihanda niyang hapon. Bata pa si Sisa at mababakas sa mukha niya na siya'y maganda at kabigha-bighan. May gandang kayumanging kaligatan si Sisa. Mapupungay ang mga mata, may maayos na hubog ng ilong, may mga labing kaaya-aya ang hugis at may malagot maitim na buhok. Hindi na ako makapaghintay sa pag-uwi ng Crispin at Basilio ko. Basilio, kayo na ba yan? Ngunit dumating ng di inaasahan ang kanyang asawa. Buong pagkahayok na kinain nito ang inihanda niya para sa mga anak. Habang pinagmamasdan ang asawang kumakain, pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala naman siyang magawa kundi ang magsawalang kibo. Nang busog na ang lalaki, saka lang ito na itanong ang mga anak na ikinangiti ni Sisa. Nakaramdam siya ng kabusugan dahil dito. Para kay Sisa, banggitin o hanapin man lamang ng asawa ang kanilang mga anak ay isa ng kasiyahan. Pagkatapos kumain, kinuha ng lalaki ang kanyang tinali at anyong aalis na. Hindi mo na ba hintayin ang mga anak mo? Ayon kay Tandang Tasyo, nakakabasa na si Crispin. At si Basilio naman, iuwi na niya ang kanyang sahod ngayon. Eddie, pagtira mo ako ng piso. Napaiyak si Sisa, subalit pinahidagad ang luha ng maalalang darating ang mga anak. Darating na nga pala yung mga anak ko mababait. Kailangan ko sila ipagluto na makakain. Tsaka gutom na mga yun. Nagsaing siyang muli at inihaw ang 3 tuyong tawilis na natira. Umaawit siya ng kundiman habang muling naghihintay sa pagdating ng mga anak. Saglit siyang tumitigil sa pag-awit at pilit na inaaninaw sa kadiliman kung may dumarating.
Nanalangin siya sa mahal na birhen at sa Diyos na pangalagaan ang kanyang mga anak. Walang kawawaan ang kanyang pagdarasal sapagkat kumigiit sa kanyang isipan ang mga anak. Inay! Inay! Buksan niyo po ang pinto! Inay! Nang buksan ni Sisa ang pinto, bumagsak si Basilio sa bisig ng ina. Nalamig si Sisa nang makitang si Basilio lamang ang dumating. Napipilan siya ng lakas na makita ang masaganang dugong umaagos sa noo ng anak. Huwag kayong mag-alala, Inay. Si Crispin po inaiwan po sa kumbento. Naiwan? Ngunit siya ba'y buhay? Salamat at buhay pa si Crispin. Ngunit bakit ka may sugat? Tumakas po kasi ako, Inay, sa kumbento nang kinaladkad si Crispin ng Sakristan Mayor. Ayaw po kasi akong pauwiin hanggang alas 10 ng gabi. At sa daan, nakasalubong ko po ang mga kawal. Sadyang mga walang puso ang mga Gwardiya Sibil. Hindi nila naisip ang magiging damdamin ng isang ina. Muna anak, gagamitin ko yung sugat. Hinugasan ni Sisa ang sugat ng anak at nilagyan ng pampahilom. Hiniling ni Basilio sa ina na ipaglihim ang nangyari sa kanya. Nang usisain siya tungkol sa di pag-uwi ni Crispin, sinabi niyang ito ay pinagbintangang ng nakaw ng 2 onsang. Sabihin niyo lang po, Inay, na nahulog lang po ako. At hindi dapat malaman ng sino man na ako ay hinabol at minagay ng mga sibil. Bakit naiwan si Crispin sa kumbento? Kasi po, binibintangan po kasi siya na nagnakaw ng 2 onsang ginto. Ngunit inilihim niya sa ina ang pagpaparusa. Kumain ka na ba? Crispin. May tuyang tawilis dyan. Wala po ako kasing ganang kumain, Nanay. Tubig na lang po. Alam kong wala kang hilig sa tuyong tawilis. Ipinaghanda ko naman kayo ng masarap na hapunan eh. Ngunit dumating ang inyong ama. Dumating ang tatay? Dumating siya. Ang sabi niya, pag magpapakabait daw kayo, ay babalik siya at hindi naalis sa ating piling. Hindi po ba mabuti na tayong tatlo na lang, ikaw, si Crispin, at ako, ang magsama-sama? Nang nakahiga na, naglalaro sa isipan ni Basilio si Crispin na nasa isang madilim na sulok ng kumbento at takot na takot. Umuukil-kil sa kanyang paninig ang mga daing at sigaw ng kapatid. Sa kapaguran ng katawan at isip, nakatulog din si Basilio. Saglit pa lamang naiidlip na naginip si Basilio na may hawak na yantok ang kura. Nagtago si Crispin sa likod ng Sakristan Mayor, subalit lalo siyang inilantad sa galit ng kura. Inagupit siya ng kura ng yantok. Nang di makatiis ang bata, kinagat niya ang kamay ng kura. Napasigaw ito at nabitiwan ang yantok. Sinunggaban ng Sakristan Mayor ang tungkod at pinalo sa ulo ang bata na ikinabuwal nito. Pinagtatadyakan siya ng kura, ngunit ang bata ay hindi na kumikilos. Nagising si Sisa sa pag-iyak ni Basilio, ngunit hindi sinabi ni Basilio ang napanaginipan. Sa halip, ipinagtapat niya ang ayaw na niyang magsakristan. Aalis na po ako sa pagsasakristan, Inay. Bukas, sunduin niyo na po si Crispin at kunin yung sahod ninyo at sabihin niyo po sa kanila na aalis na po ako sa pagsasakristan. Papakiusap ko na lang po kay Don Crisostomo Ibarra na kunin niya akong tagapastol ng kanyang baka at kalabaw. Si Crispin ay mag-aaral kay Mang Tasio. Mabait si Don Crisostomo. Baka bigyan niya ako ng gatas at gustong-gusto naman ni Crispin.
maaari na akong mag-araro ay ako ay magsasaka at lahat ng gawain ng isang lalaki ng tahanan ay gagampanan ko. Di ba mainam iyon, Nay? Oo, anak.